Sa nakaraang kwento, nakasakay ni Joel ang isang misteryosong babae sa kurbadang tahimik. Isang babaeng matagal nang patay. Akala ni Joel ay natapos na ang lahat nang mawala ito sa kanyang tricycle. Pero nagkamali siya dahil mula noong gabing iyon, may sumusunod na sa kanya. Ito ang pagpapatuloy ng kwento ng babaeng pasahero sa hating gabi. 3 araw matapos ang nangyari, hindi pa rin makalimot si Joel. Halos hindi na siya makatulog. Tuwing ipipikit niya ang kanyang mata, bumabalik sa kanyang isip ang mukha ng babaeng nakita niya sa salamin ng tricycle. Basag ang kalahati ng mukha, puno ng dugo. Isang gabi, habang naghahapunan sila ng kanyang asawa, napansin ng kanyang anak na babae na si Lisa na may kakaiba. Tay! Napatingin si Joel. Oh, bakit may babae sa likod mo? Biglang lumingon si Joel. Wala naman siyang nakita. Tigilan mo nga ako, anak, sabi niya habang pilit na tumatawa. Pero seryoso ang mukha ni Lisa. Nakatayo siya kanina sa may pinto. Nanlamig ang pakiramdam ni Joel dahil ang pinto ng kanilang bahay ay nakaharap sa garahe kung saan nakaparada ang kanyang tricycle. Hindi na siya nagsalita. Pero nung gabing iyon, hindi siya nakatulog. Bandang 12:00 ng gabi, may narinig siyang katok sa labas ng bahay. Tok, tok, tok. Parehong tunog ng katok na narinig niya noong gabi na may isinakay siyang babae. Dahan-dahan siyang tumayo at sumilip sa bintana. Ang nakita niya ay ang kanyang tricycle. Tahimik lang itong nakaparada. Pero biglang gumalaw ang side mirror nito. Parang may taong umupo sa likod ng tricycle at doon niya nakita ang refleksyon ng babae sa salamin. Nakatungo, eksaktong tulad ng unang gabi. Kinabukasan, nagpunta si Joel sa simbahan upang magdasal. Paglabas niya, may isang matandang babae ang lumapit sa kanya. Apo, ikaw ba yung driver na nakakita sa kanya? Nagulat si Joel. Paano niyo po nalaman? Napabuntong hininga ang matanda. Ako ang ina ng babaeng namatay sa aksidente. Parang tumigil ang mundo ni Joel. Hindi siya matahimik, sabi ng matanda. May hinahanap siya. Anong hinahanap niya? Tanong ni Joel. Saglit na natahimik ang matanda bago sumagot. Ang anak niya. Nanlaki ang mata ni Joel. May anak siya? Tumango ang matanda. Nung gabi ng aksidente, may kasama siyang bata. Biglang bumigat ang pakiramdam ni Joel. Ano pong nangyari sa bata? Dahan-dahang umiling ang matanda. Hindi na nakita. Kinagabihan, nagising si Joel dahil sa isang tunog. Parang may batang umiiyak. Mahina, malungkot, galing ito sa garahe. Dahan-dahan siyang lumabas ng bahay. Paglapit niya sa tricycle, may nakita siyang maliit na anino sa loob. Isang bata. Nakaupo sa upuan ng pasahero. At sa likod nito, nakatayo ang babaeng nakaputi. Unti-unti itong lumingon kay Joel. At sinabi nito sa mahina, ngunit malamig na boses. Driver, nakita mo na ba ang anak ko? Kung gusto mong malaman kung ano ang mangyayari kay Joel at kung sino ang batang nakita niya sa tricycle, abangan ng susunod na kwento. Dahil sa part 3, malalaman natin ang buong katotohanan sa aksidente sa kurbadang tahimik at kung bakit hindi matahimik ang kaluluwa ng babaeng pasahero. Mag-subscribe sa channel na ito para hindi mo ma-miss ang susunod na kwento ng kababalaghan. At tandaan, kung may marinig kang kumakatok sa iyong sasakyan sa hating gabi, siguraduhin mong tao iyon bago ka huminto.